biblical foundation against microaggression. Okay. So, biblical foundation against microaggression. Okay. While the Bible does not implicitly address microaggressions, microinvalidation, microassault, or similar contemporary terms, it does contain teachings that promote love, respect, equality, and justice for all people. So here are some verses that emphasize these principles. Okay, number 1. Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. This verse highlights the equality of all people in the eyes of God, regardless of their background or social status. That is right, diba? So, kung ito pa lang sa salita ng Panginoon, si Jesus, at ang nais ng Panginoon nung naisulat ito is para ipakita sa lahat na we are all one in Christ Jesus, 'di ba? Kung ano man yung lahi na pinanggalingan mo, itong slave, syempre mahirap, o yung free, yun yung mayaman. O, 'di ba? Neither you are slave nor free, 'di ba? You're a male or a female. Can you imagine only male, female? Diba? For you are all one in Christ Jesus. So, kailangan talaga we should highlights the equality in the community. Diba? Equality of all people in the eyes of God. Kailangan pantay talaga eh. Kaya, pati sa pagpapastor, yun sinasabi lagi namin ni Pastor Eric, kailangan pantay ang tingin mo sa lahat. Iba-iba lang talaga ng atake. Hindi mo pwedeng sabihin na, si sister ganito, si sister ganito, si sister lang talaga ang masunurin eh. Ay, yun yung strength niya kasi to obey. Paano naman yung strength ng iba to give? Diba? Baka ang na-highlights na lang sa'yo is yung pagiging masunurin niya. Paano naman yung pag-give ng isang tao? Tapos siya na lang yung laging na-highlight sa'yo. Dapat lagi namin sinasabi ni Pastor Eric, sa isang tao ang na-highlight lagi-lagi dapat si Lord. Kasi nagagawa niya lang yan dahil kay Lord. 'Di ba? Hindi dahil sa kanya. Hindi dahil sa sarili niya. Only through God's grace. Kaya kapag sa amin, kunyari, may pinag-pray kami na thank you dahil pinag-pray mo, thank you pastora. Pag hindi ka lang nakapagsabi, pag di lang ako nakapagsabi na glory to God, sobrang sobrang parang nakukonsensya na ako, hindi ko malang naibigay yung gloria sa Panginoon, na dapat sa Panginoon. Talagang naano ko sa sarili ko. 'Di ba? Kaya ang pagtingin natin talaga sa mga bata na ating tinuturuan ay equal sila lahat. Ano pa man ang lahing pinanggalingan yan, anong pamilya pa man ang pinanggalingan yan, anong color man ang meron siya, maputi o balat ng ganito, hindi, alam mo yon, iba-iba ng color, 'di ba? Pantay-pantay yan sa harap ng Panginoon. Amen? For we are all one in Christ Jesus. Amen? Okay, next, Matthew 22:37-39, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourselves. This commandment promotes loving and respecting others as we love and respect ourselves. 'Di ba? If you want to be respected with adult, 'di ba? You should desire to be respected with a kid. 'Di ba? Importante 'yun eh. And if you want to be respected by a kid, you need to respect the kid. 'Di ba? Akala kasi natin parang norm lang 'yun eh. Normal lang sa bata na i-respect nila ang matanda. Pero can we normalize that even adult respect the kid? 'Di ba? Parang kailangan maramdaman nila 'yun eh, na nirerespeto mo rin sila sa pagiging bata nila, na pinapakita mo na special sila, meron silang respect kahit na bata pa sila. They can gain respect even they're just a kid. So if you want to gain respect from the kid, you should
plant respect to that kid, 'di ba? Kasi nga yun na rin yung utos sa atin ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself, 'di ba? So ibig sabihin ng neighbor, everything that surrounds you. O, kunyari pag teacher ka, everyone that surrounds you, 'di ba? That is, you should love them. Yan. Promotes loving and respecting others. We should promote it inside the community. James chapter 2 verse 9, but if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. This verse emphasizes the importance of treating everyone equally and not showing favoritism based on social or economic distinction, 'di ba? So sinasabi din dito sa James chapter 2 verse 9 na we should not show favoritism. Diba? You sin and are convicted by the law as lawbreakers. Diba? We should emphasize yung kahalagahan to treat everyone equally and not showing favoritism based on social or economic distinctions. Kaya dapat yun talaga yung pinag-aaralan eh. Pinag-aaralan even ng mga pastors, ng mga leaders, everybody inside the community, that Jesus Christ is the master and Jesus Christ is the head. That we should treat everyone equally like Jesus did, 'di ba? Kahit si Jesus, 'di ba? Yun yung ginawa niya. Kaya dapat everyone is special. Walang mas nakakataas, walang nakakaramdam na miyembro na parang hindi ako hindi pinapansin ni pastor, ang lagi na lang pinapansin ni pastor ay si ganito. 'Di ba? Ganyan. Kailangan talaga kasi even Jesus yan ang sinasabi niya Kailangan wala kang paborito. Kung sino man na nasa paligid mo, gaano man yan kabait o gaano man yan kasama, lahat yan ay importante sa harapan ng Panginoon. Kaya minsan nga may mga pastor na nagsabi, ay yung tao na yan, wala na akong pakailam diyan kasi ang tigas ng ulo may mga ganyang mga lingkod ng Panginoon nagsasabi, apakatigas ng ulo kaya wala na akong pakailam yan, kahit anong gawin yan, wala na akong pakailam. Kami naman ni Pastor Eric, ang lagi namin sinasabi, lahat ng tao ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Nagkakamali siya ngayon, bumagsak siya ngayon, pero mahalaga siya sa harapan ng Panginoon. Kaya lahat ng tao ay mahalaga, dapat ay may pakailam tayo sa lahat ng tao. Ang we should pray is, huwag mo sasabihin na sana ay magtino na tong taong to, magtino na tong miyembro mo. Yung miyembro na to, ang ipag-pray mo is, Lord, paano ko ba i-handle tong taong to? Paano ko ba i-handle tong kapatiran na to? Diba? Give me wisdom how to handle it. Am I going to correct him? Am I going to rebuke him? Diba? With love or with open rebuke? Diba? Kasi everyone is special in the eyes of the Lord. Diba? Kaya nga sabi niya lahat ay mahalaga sa Panginoon. Diba? Ang gusto niya sa araw ng kanyang pagbabalik, lahat ay makasama niya sa kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, God loves the world. God loves everybody. Diba? Kaya dapat yun ang gawin natin. Maging sa pagtuturo natin ng mga bata, maipakita natin na tama ang pagtrato natin sa kanilang lahat. Pantay-pantay ang pagtrato natin sa kanilang lahat. Kaya nating i-handle yung strength and even their weaknesses, kaya mong i-handle. Ayan. So, yun po. Next, Romans chapter 12 verse 16, live in harmony with one another, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Nakikita yung video mo. This verse encourages humility, inclusivity, and a willingness to associate with people from all walks of life, 'di ba? So, kailangan talaga yun nga, we should live in harmony with one another. Do not be proud, 'di ba? Kung may bata na tinuturuan mo, sobrang boastful naman na, teacher, alam mo, binila na ako ng toys ni mami ko. Ang ganda-ganda ng toys ko. Pero itong si Maria, wala man lang laruan. Di man lang daw binibilhan ng nanay niya. Di ba? How you will correct that situation? Alam mo, kid, alam mo, Maria, di ba? Kailangan hindi tayo maging proud. Di ba? Kailangan, share mo yan kasi wala siyang ganyan. Turuan mo siya na
maano din yan, maramdaman niya magkaroon ng ganyan, diba? Kaya alam niyo yun, but be willing to associate with people of low position. Kahit ano pang position mo, diba? Kailangan, ano man yung posisyon mo, kaya mong nasa taas ka, kaya mong pakisamahan yung mga nasa baba. Kung ikaw man ay binaba ng Panginoon at may nakilala kang nasa taas na posisyon, kaya mo pa rin pakisamahan, di ba? Kaya nga sabi niya, naranasan kong maging marangya, naranasan kong maging mahirap. O, di ba? Ibig sabihin, kahit saan ka dalhin ng Panginoon, alam mo kung paano ang nararamdaman nun, kaya alam mo kung paano makikipag-socialize sa mga tinuturuan mo o sa mga tao, maging sa mga bata, di ba? We should encourage everybody na kailangan humble ka, di ba? Kailangan meron kang willingness to associate with people from all walks of life. Ibig sabihin, lahat ng mga tao dyan sa paligid mo, na lahat ng uri ng bata na tuturuan mo, alam mo silang, kaya mo silang pakitunguhan. Kung kilos mayaman yung bata, kaya mo pakitunguhan. Kung nag-i-English siya, Englishin mo, kaya mong mag-English. Diba? Kung nagsalita naman siya ng mother tongue niya na Ilocano at ikaw taga Ilocano ka din, kaya mo ring mag-Ilocano, 'di ba? Kung yung bata naman ay sobrang hindi medyo kapos palad sila, 'di ba? Mahirap pa sila o mahirap sila, 'di ba? Yun yung posisyon ng kanilang social life ngayon, kaya mo ring makipag-usap sa kanila, may respeto pa rin sa kanila, 'di ba? Yung mayayaman man, kaya mo makipag-usap sa kanila na hindi mo dinidegrade yung sarili mo bilang teacher kahit mayaman yung tinuturuan mo at kausap mo yung mami niya na mayaman din. You should know how to handle everything, 'di ba? To live in harmony with one another. Kaya handling everybody, handling all circumstances, tuturuan ka ni Lord dyan along the way. Kaya nga kaya marirealize mo lang yan sa habang tumatanda tayo, binibigyan tayo ng wisdom ni Lord how to handle the world, how to handle everything inside the world, 'di ba? Kung in this world, 'di ba? At tinuturuan ka ni Lord kung ano yung dapat mong gawin. Kaya kailangan we are so willing to associate with people from all walks of life. Ayan. Ganon din sa mga bata. Kailangan alam natin kung paano sila pakitunguhan, kung ano at sino man sila. Yan. Micah chapter 6 verse 8, He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord requires of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Diba? This verse calls believers to pursue injustice, show mercy, and walk humbly in their relationship with God and others. Diba? Kailangan act justly. Ibig na act justly talaga walang favoritism talaga yan. Justly 'di ba? Patas. The Lord is just, He is faithful and just, 'di ba? To forgive us, 'di ba? Ibig sabihin sa pagpapatawad ng Panginoon, He is so just and He is so faithful. 'Di ba? Hindi lang siya basta nagpapatawad, pero laging ang kapatawaran na binibigay niya sa lahat ay patas. 'Di ba? Kaya sa atin din na bilang tagasunod ng Panginoon, bilang followers ng Panginoon, we need to be just. We need to be merciful and to walk humbly, 'di ba? With our God. Kasi we cannot walk humbly without God. Amen. We cannot walk humbly without God. Kaya sabi niya, to walk humbly with your God, you need God to be humble enough. You need God to be just, and you need God to be merciful. So if God is for us, who can be against us, 'di ba? If God is in us, we can be just, we can be merciful, we can be humble. 'Di ba? Kaya yung iba parang iisip mo, along the way through your calling, dapat mas nagiging humble ka, mas nagiging patas ka, mas nagiging merciful ka. Kasi yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin, na tayong kanyang mga believers, 'di ba? Mapursue yung justice, makita yung pagiging merciful, mahabagin, at lumakad na may kababaang loob, 'di ba? Kasama ang Panginoon at maging sa ibang tao. Diba? So sa ating pagtuturo ng mga bata, kailangan nyo yung makita nila sa atin na we are so merciful, we are so humbled,
'Di ba? Humbled by the Lord, hindi yung hambog, 'di ba? Kasi bumili ng t-shirt si Dab, ang nakalagay humble yourselves. Tapos dumating na syempre yung sabi, Mommy, humble yourselves. Baka naman hambog yan hambog hindi humble Kasi meron nga ako nabasa na, sabi ko nga sa kanya, meron nga akong nabasa, Dab, na ang sabi doon sabi niya, I'm proud to say that I am a humble person. Diba? Marami nagsasabi ng gano'n, diba? I'm proud to say that I am a humble person. Diba? Sometimes, our action is hindi sakto doon sa ating, our words is not sakto through our actions. Diba? Baka sa words mo, humble lang po ako pag nagtuturo ako ng mga bata. Paka-humble ko lang po. Pero pag nagtuturo ka na ng bata, kita nyo ba yung damit ko? Puma yan. Adidas to. Ang ganda ng damit ko, di ba? Ito naman mga bata, ang ganda ng damit mo kuya, ang ganda ng damit mo ate. Binili ko yan kasi kakasahod ko lang nung kailan. Ay, bumili ako ng magandang damit. Kaya kayo mag-aral kayo mabuti para makabili rin kayo ng magandang damit na gusto ninyo. Di ba? Alam nyo ang sabi ni Pastor Eric, pagdating natin at tinusgahan tayo ng Panginoon, huhusgahan tayo sa paggawa natin ng mabuti at kung ano ang motibo natin sa paggawa ng mabuti. Kahit na sabihin mo pa, ni-encourage ko lang naman po yung mga bata na magkaroon din ng dreams para paglaki nila, makabili sila ng gusto. Anong motibo mo nung sinabi mo yan? Oo, maganda yung gusto mong gawin, pero anong motibo mo nung sinabi mo yan? Diba? Anong motibo mo nung sinabi mo yan? Diba? Kailangan talaga, grabe, ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, maging sa pagtuturo ng mga bata, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ang ating maging galaw, kung ano yung magiging dapat pag-response natin sa mga bagay-bagay, ano yung dapat nating gawing pagkatao bilang anak ng Panginoon. Diba? Hindi lang sa pagtuturo ng bata to Kasi habang lumalaki ang bata, nakikita mo kung ano ang nagiging bunga, nakikita mo kung ano ang nagiging pananaw nila sa Panginoon. Diba? Habang tumatagal sila sa community na kinabibilangan nila that Jesus is the master, that Jesus is the best teacher. Diba? Yun yung dapat natin gawin. And God is so good dahil tinuturuan niya tayo sa mga bagay na ganito. So, 6 ways how to cultivate a safe and inclusive classroom environment. Are you still there? Sana nandyan pa rin po kayo, no? So, pwedeng i-continue next time. Tapusin na po natin. Okay. Tapusin na lang po natin to, no? So, yung 6, tapos after the 6 ay tapos na tayo. So, number 1, establish classroom norms. Educators should establish a group or classroom norms at the beginning of the year or to every new child that will come to set expectation for their behavior. Each child cluster norm should be created collaboratively with students and should reflect the church's core values to impact the whole community. When students are involved in creating classroom norms, they are more likely to take ownership of their behavior and hold themselves and their peers accountable. So, dapat po talaga sa loob ng church, sa loob ng community that Jesus is the best teacher, kailangan meron tayong church core values. Yun yung dapat talaga meron na nakalista doon, yung core values sa community, para pag may lumabag doon, kunyari, pag may lumabag na bata, may nagawa siyang hindi maganda, ano ito sa core values natin? Kakausapin mo. Ibig sabihin, alam mo kung yung pagdidisiplina ng ginagawa mo ay lumalabag o lumalabas sa core values. Kapag dinisiplina mo man ang tao na yan o ang member o dinisiplina mo yung bata na yan, you have all the rights na disiplinahin siya kasi lumabag siya sa church core values. Diba? So, kailangan, importante po ang meron tayong church core values inside the community para alam nila kung ano yung ginagalawan nila. Kung tama ba yung ginagawa, tama ba yung sinasabi, at pag nadisiplina sila, may karapatan ba silang masaktan, mapatuloy yung sakit na kanila nasasaktan dahil dinisiplina sila?
O tatanggapin nila yon dahil may nilabag silang core values, diba? So importante po 'yan. Next is establish classroom norms, sample church core values. Yan. Ang example po nito, itong Haven of Worship Church or Christ-centered core values by Pastor Eric De Vera. Meron siyang Jesus. Ito yung sinasabi niya may core values na ginawa ko noon. Sabi niya sa church na kinabibilangan doon isang tinuturuan po natin. Jesus Christ, sabi niya. Ang core values po sa Alalay Grande na hinahawakan ay Jesus. Justice for J. E for empowerment. S for servanthood. U for unity. S for spirituality. And Christ is C for compassion. H for humility. R for relationship. I for integrity. S for spirit-led. And T for transformation. So yan yung core values na nagawa naman po ni Pastor Eric. Example po yan. So justice, katulad din sinabi, kailangan may justice. Empowerment, napaka-importante na empowerment. Servanthood, importante yan. Sabi ko nga, ang pinaka-isang nagugustuhan ko lagi, servanthood is another word for kindness. Diba? If you are kind, you need to be servant. Unity, importante yan. Unity, diba? Spirituality, importante yan. Hindi naman puro tayo, na lang, kailangan may spirituality din. Compassion, importante po yan. Humility, katulad importante. Relationship, integrity, spirit-led, and transformation. Yan po yung example. Number 2, use inclusive language. Inclusive language is a language that does not discriminate against any individual or group based on their gender, race, sexual orientation, or any other characteristics. Christian educators should use inclusive language in their interaction with students to create a welcoming and respectful environment. Inclusive language also help to ensure that all children inside the church feel valued and included. May example ba to? Ay, wala. Okay. Use inclusive language. Ayan. Mga language na katulad ng mga example na natin kanina. You are so special. You are loved. You are so unique. Diba? God loves you. God accepts you. Ayan. Kailangan may mga language tayo na ginagamit pag tayo ay nagtuturo. Diba? Based on their gender, race, sexual orientation, or any other characteristics, kailangan mas positive tayo sa pagtuturo at lalong-lalo na sa mga words na ginagamit natin. Kasi there is what you confess, you possess, diba? What you confess, you possess, diba? So, kailangan you are a child of God, you are God's creation, you are loved, ayan. Diba? Yun yung mga sinasabi natin sa mga bata. Hindi naman pwede yung porque alam mo yung mga salitang sinasabi ng mundo, yun na lang yung laging sinasabi mo inside the church. Baka naman yung mga laging sinasabi sa labas na mga normal na salita, pagdating sa church, yun din yung lingwahe mo doon, medyo limitahan natin. Diba? Yung mga expression sa labas, char, diba? O alam mo, ganito ka, char, lagi nagcha-char, diba? Sa labas. Kaya yung mga batang tinuturuan, parang char na rin sila ng char. O kaya, alam mo ganito, ang ganda-ganda mo, charot, medyo limitahan natin. Kahit na yun yung ginagamit natin sa labas, huwag naman masyado pagdating sa loob ng church, no? Yung mga charot, mga char, ayan, yung ano pa ba yung sinasabi nila sa minsan ginagamit na sa loob ng church, yung ano na yung dati yung baso, yung sa baso. Paikutin mo ang baso. O, di ba? Yung sinasabi nila. Minsan pagdating sa church, sinasabi, paikutin niya ang baso. Ay, para sa nagiinuman yun Bakit ganun yung gagamitin sa loob ng church? So, kailangan may mga salita talaga na inclusive down din para doon sa loob ng community that Jesus is the best teacher, that Jesus is the master. Dapat alam din nating ilugar yung mga ginagamit nating language, di ba po? Yung mga salita na ginagamit natin sa loob ng church. Hindi porke yun yung sinasabi sa labas, pagdating doon sa loob ng church, yun na rin yung ginagamit natin, 'di ba? Minsan masabi natin para makuha yung kilitin ng bata, pero wag naman yung dalas-dalas. Yun na lang yung every. At si Noah ay pumunta doon sa bundok. Ay, charot. Pag nagtuturo ka na lang lagi, ay yan si teacher charot.
So, ayaw naman natin na may nakadikit na ganun sa pangalan mo, 'di ba? Ayun. So, medyo pag-aralan din natin yung mga salitang lumalabas sa bibig din natin. Yan. Promote diversity and inclusion. So, Christian educators should actively promote diversity and inclusion in the classroom. This can be achieved by using inclusive teaching materials, using their smarts. So, we will tackle that later. Yan. And incorporating diverse perspectives into lesson plans. When students see themselves reflected in the curriculum, they are more likely to feel valued and connected to the learning environment. Ayan. So, kailangan actively promote diversity and inclusion. Ibig sabihin ng diversity ay kunyari, kung ang talent mo ay dance, dyan ka, maganda. Hindi mo naman i-degrade yan dahil hindi siya matalino pero magaling siyang sumayaw. O, diba? May diversity kasi. Kung ang talent niya naman ay talagang academically talaga magaling, wag mo siya i-degrade dahil hindi siya magaling sumayaw. O, diba? Ikaw, puro talino ka lang, di ka marunong sumayaw. Kasi nga, meron tayong diversion. O, diba? Itong isang bata naman, magaling sumayaw, hindi magaling kumanta. Puro ka na lang masayaw. Di ka lang naman marunong kumanta. O, ganyan. Dapat, ma-realize mo talaga na may diversity nga. Iba-iba yung pagkaano natin. And inclusion. Pero, bagamat may ganon, included sila. Diba? Lahat tayo dito ay, we are one here. Diba? Kailangan hindi mo inaangat yung mga matatalino, sila lang yung gustong-gusto mo. Yung kaya yung magagaling sumayaw, sila lang pinagtutuunan mo. O, diba? Paano naman yung iba na hindi marunong sumayaw at hindi matatalino? Diba? So, dapat everybody's accepted. O, diba? Everybody's is belong. Yan. Para ma-feel nila na they are valued and connected to the learning environment. Parang, di ba talaga, si Jesus, kahit na makasalanan, kaya nga, bakit ka kumakain dyan sa bahay ng makasalanan? O, di ba? Parang, si Lord talaga, hindi niya nakita yung tao bilang makasalanan eh. Ang nakita niya talaga is ito ay nilikha ni Lord. Hindi dahil sa ito, talagang hindi nalilift up kay Jesus yung weakness ng tao eh. Ang nakikita niya talaga yung kahalagahan nila sa harap ng Diyos. Kaya ganoon din sa atin, kailangan makita natin hindi kung ano yung weakness ng isang bata, kung hindi ang dapat makita natin sa isang tao o sa isang bata is nilikha to ng Panginoon. Kung paano binigyan siya ng kahalagahan ni Lord na maging si Jesus, 'di ba? Na maging ako talaga, parang kung si Jesus, 'di ba? Alangan hindi ko pa papahalagahan tong makasalanan na to, handa nga akong ibigay ng aking ama na mamatay para sa makasalanang to. Hindi ko pa ba papahalagahan? O, diba? Parang ganon din sa atin eh. Hindi mo pa ba papahalagahan ang lahat ng tao sa paligid mo? Diba? Maging si Jesus nga ginawa niya yun kahit alam niyang yun ang kapalit ng kanyang buhay. Katawang bilang tao. Kaya dapat yun din talaga yung maramdaman ng mga tinuturuan natin na they are valued and they are maramdaman nila na mahalaga sila para mas maging connected sila doon sa pag-aaral nila sa salita ng Panginoon sa kanilang environment. Ayan. So ganun nga ang ginawa ni Jesus Christ, di ba? Ginawa niya ang lahat para maramdaman natin na we are connected to God's kingdom. The environment of the kingdom of the Lord, we are part of it, di ba? Kaya talagang lahat tayo ay kanyang pinahalagahan. Number 4. Excuse me lang po Water break. Ayan. Walang pasabi. Ayan. Number 4. Encourage active listening and respectful dialogue. Active listening and respectful dialogue are essential components of a safe and inclusive learning in the church environment. Christians, educators should encourage students to listen actively to their peers and engage in respectful dialogue. This helps to foster a culture of open communication and encourages students to share their thoughts and ideas with their peers. Diba? Maturuan ng mga bata na matutong makinig. Makinig na may paggalang. Diba?
Kaya nga, yun daw po yung kaibahan ng listening at saka sa listening and hearing. Diba? Ang hearing ay nakikinig lang. Pero yung listening is yung nakikinig na inuunawa yung kanyang napapakinggan. So, ngayon, sa panahon natin, wala nang listening. Puro hearing na lang. Kasi, yung iba nakatutok sa cellphone habang nagsasalita ka. Diba? They are just hearing. They're not just listening. Hindi na nila nauunawaan kung ano yung sinasabi mo sa kanila, basta nakikinig lang sila. Pero dapat daw, we should encourage the kid na magkaroon ng active listening. Hindi sinabing active hearing, active listening and respectful dialogue. Kung mahirap na nga yung listening, pero may respectful pa, diba? Respectful dialogue. Yung active ka na nakikinig at may paggalang kang nagsasalita. Ito ay kailangan para magkaroon ng safe and inclusive learning in the church environment. So, importante po yun, no? Yung marunong kang makinig at marunong kang magsalita ng mayroong paggalang. Importante yan. Kasi mararamdaman mo yan habang tumatagal. Kasi may discernment na rin tayo. Diba? Tayo mga teacher, may lumalakas din yung discernment natin. Nakikita mo kung yung pagsasalita ng isang tao o ng isang bata ay may kalakip na ganito, 'di ba? Nararamdaman natin 'yan, tinuturuan tayo ng Panginoon at ng Banal na Espiritu. Kailangan encourage natin ang ating mga bata na matutong makinig sa kanilang mga kaibigan at pag nagsasalita sila ay magsalita ng maayos. Huwag yung puro pabalang at minsan may mura pa, 'di ba? Turuan natin sila yung tamang pakikipag-usap. Uy, huwag maganda yung ganyan. Dapat ganyan. Para matulungan natin sila na magkaroon ng culture of open communication and to encourage yung mga bata na masabi kung ano yung nasa isip nila sa kanilang mga kaibigan. Number 5, address microaggression and bias. Microaggressions, we tackled already what is microaggression, di ba, kanina? And bias can create a hostile and an unwelcoming environment for students. Educators should be proactive in addressing microaggressions and biases when they occur. This can be done by having open and honest conversations with students, modeling inclusive behavior, and creating a safe space for students to share their experiences. Ayan. So, yun yung mga pinag-aralan din po natin kanina yan. Last, create training and workshop. Conduct workshop or training sessions on cultural sensitivity, implicit bias, and recognizing micro-insults. Encourage open discussion that allow members to share experiences and learn from each other. Ayan. So, kailangan mag-conduct tayo ng workshop, ng training, mga ganitong pag-aaral po natin. At magkaroon tayo ng mga discussion na mag-aalaw sa mga members para makapag-share din ng kanilang mga experiences at matuto doon sa bawat isa. So that's all for today, guys. That's it. This is it. Dito na po tayo magtatapos sa ating pag-aaral, sa ating Christian education. Hoping na meron pong naitatak sa ating mga puso at meron tayong natutunan at may apply po sa ating pagtuturo sa mga bata. So, nag-enjoy din po ako sa pagtuturo ngayong gabi. Nag-enjoy at naiyak din. Ayan. So, for the next lesson is welcoming children with diverse backgrounds and abilities. Ayan. Teaching kids using all their smarts. Yan na yung nagsabi natin kanina. What is that smarts anyway? Yan po yung pag-aaralan natin. Next, may mga picture smart, nature smart, self smart, word smart, math smart. Yan. Iba't iba kasi kailangan talaga may yan. Katulad yung sinasabi natin kanina, may diversity. Yan. Okay, that's all for today. Thank you so much. Our God be glorified. Maging ganito po sa ating pag-aaral. Salamat sa mga nanood sa ating Zoom. Kung meron sa live, thank you so much din po sa inyong pakikinig. At hanggang sa matapos po ang ating pag-aaral. Ngayong gabi. Ayan. Meron po ba kayong questions? Pero kung
Pray po muna tayo before your questions. Ayan. Let's pray po. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito for the good atmosphere and good harmony, Panginoon, sa aming pag-aaral. At totoo nga, Panginoon, na lahat ng bagay ay dahil sa iyo. Ikaw lamang po ang dahilan ng lahat. Ang tagumpay ng aming pag-aaral ay dahil lamang sa iyo, Panginoon, only by your grace, Lord God. Marami pong salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa gabing ito. Pagpalain mo po ang mga nagnanais na mapaayos pa ang pagtuturo sa mga bata. Nagnanais, Panginoon, na maabot pa ang mga batang ipinagkakaloob mo po sa kanila upang aming matutunan at patuloy na mapahalagahan ang kanilang relationship para po sa iyo. Salamat po sa gabing ito, sa iyong kabutihan at katapatan sa aming lahat. Ikaw lamang po ang aming pinaparangalan at tinataas sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.